Tayo po isama-samang manalangin Panginoon sa oras nito. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalan Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, tibabaw ng lupa na siyang sukat lamang namin ikaligtas. Sa iyong pangalan, tunay na kami umaasa at nagtitiwala. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is healing, there is hope, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus, leading prayer for beloved and noble pastor. Anoint thy words, Lord. Put thy words in my mouth in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo, mga pag-alinlangan, mga hadlang, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. At luwalhatiin po ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. All the glory, honor, majesty, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Albeda, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, beloved children, to whole blessed Almeida family, blessed evening po sa lahat po ng ating mga webcast viewers, sa lahat po ng ating viewers sa programang ito, at sa lahat po minamahal ng mga naabot ng programang ito, sa ating minamahal ng mga kababayan, ating po mga kapatiran ng mga OFW na patuloy pong umaantabay sa programang ito, mga minamahal na roon sa ibang bansa na patuloy pong nagpapagal upang makatulong po minamahal unang-una sa gawain ng ating mahal na Panginoon, at gayon din na may matugunan ang pangailangan ng kanilang pamilya. Sa lahat ng ating mga kapatiran sa dako ng Qatar, sa dako ng Dubai, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Singapore, sa dako ng Australia, sa dako ng Malaysia, at maging sa dako ng Canada, sa dako ng Calgary, sa dako ng Grand Prairie, mga minamahal, sa mga kapatiran nating naabot ng programang ito sa buong Pilipinas, buong Luzon, buong Visayas, at sa buong Mindanao, sa buong Zamboanga, sa ating mga Muslim brothers, sa lahat ng ating mga kapatiran dito po sa dako ng Zamboanga, mga minamahal, aming pinapaabot po ang aming pagbati at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa kalangkasan at kasigasigan na patuloy pong ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon upang makapanatili po tayong naglilingkod sa Kanya hanggang sa araw ng Kanyang banal na pagdating. Sapagkat sabi ng Biblia, mapalad ang alipin na madat na ng Panginoon at tayo po'y gumaganap ng mga bagay na iyon. Luwalhatiin po ang ating mahal na Panginoon at tayo po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng ating buhay na Diyos. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, hindi ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin yung ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. I-focus po natin ang ating atensyon sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon upang ma-absorb natin yung salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga minamahal, ito po ay napaka-importante, very essential in our Christian living, na hindi tayo pwedeng mabuhay, mga minamahal, nang wala ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos, mga minamahal, ang ating buhay. Kaya tayo po, mga minamahal, ay nabubuhay para luwalhatiin at paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Then, let's talk about the topic, the Book of Life. The Book of Life. Yung pag-aralan natin, yung aklat ng buhay, mga minamahal. Yung aklat ng buhay, dyan po nakasulat yung mga pangalan natin ng mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay talaan ng mga patay at talaan ng mga buhay. Yung mga Kristiyanong nanatiling buhay na naglilingkod sa mahal na Panginoon ay nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. At sa mga mananampalataya na namatay dahil kay Kristo, ganun din po, minamahal, doon pa rin po nakasulat yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Napaka-importante, mga minamahal. Kahit sa anong larangan, maging sa paaralan, kapag tayo po ay nag-aaral, mahalaga na nakasulat yung pangalan natin, mga minamahal, doon sa logbook ng teacher. Ganon din naman po, mga minamahal, sa panahon ng eleksyon. Merong tinatawag ng mga master list. Importante din na nakasulat yung pangalan natin. Sa panahon ng subsidy, mga minamahal, ng government, kapag walang nakasulat ang pangalan natin, mga minamahal, ay malaki ang posibilidad na hindi po tayo
makatanggap ng anumang mga minamahal subsidy ng government. Ito po yung mga minamahal blessing, mga pagpapalang material na galing po minamahal sa pamahalaan sa ating gobyerno. Then, mga minamahal, pag-aralan natin ng Biblia, what will happen if our name not found written in the book of life? Ulitin ko po ang tanong, what will happen if our name not found written in the book of life? Ano daw po ang mangyayari kapag ang pangalan mo, kapag ang pangalan ko, mga minamahal, ay hindi po masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay? Means to say, mga minamahal, napaka-important. It's very important, mga minamahal, na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, we need to make it sure, mga minamahal, na kahit anong mangyari, ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sapagkat ang tanong dito, what will happen if our name not found written in the book of life? So, Biblia po, mga minamahal ko, ang ating pasagutin. From the book of Revelation, chapter 20, verse 15. Aklat po ng pahayag, ang kabanata ay 20. Ang talata po, minamahal ko, ay talatang 15. Ano po ang sinabi ng Biblia? And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Whosoever name not found written in the book of life, sabi ng Biblia, was cast into the lake of fire. Sa Tagalog, kung ang sino man ay hindi masumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. So napaka-critical. Punto por punto, versikulo por versikulo, setas por setas, ang sinabi ng banal na Biblia, if our name not found written in the book of life, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, was cast into the lake of fire. Itatapon tayo sa init ng apoy ng impyerno. Doon po yung ating mga minamahal. Ito po'y kadagat-dagatang apoy, sabi ng Biblia. At kung atin pong uunawaing mainam, magkaiba ang impyerno at magkaiba ang lake of fire. Amen. Yung impyerno, mga minamahal, ay lugar kung saan doon, mga minamahal, itatapon yung mga kaluluwang hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At ang impyerno, ito po'y kaharian ni Satanas. Sapagkat sabi ng banal na Biblia, ibinigay ang impyerno, mga minamahal, upang maging kaharian ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Walang iba kundi Satanas. Sapagkat before, mga minamahal, si Satanas ay, ang kanyang pangalan ay Lucifer, bago siya maging mga minamahal Satanas. Sa po ay right hand ng ating mahal na Panginoon doon sa kalangitan. At ang sabi ng Biblia, nagkaroon po ng matinding rebellion, mga minamahal, yung pinakaunang-unang kodita, yung pinakaunang-unang gera ay hindi po nangyari dito sa lupa, kundi ang pinakaunang gera ay nangyari doon sa langit. Kaya, mga minamahal, matindi ang digmaan na yun. Hindi po yun laban, mga minamahal, sa magitan ng baril, mga minamahal, at anumang uri, mga minamahal, ng sandata. Ito po'y kapangyarihan. Nagrebelde po, mga minamahal, si Lucifer sa mahal na Panginoon. The purpose is, gusto niyang maging hari, mga minamahal, doon sa langit. Napakahirap naman po, mga minamahal ko, siguro na sa isang kaharian, dalawa ang hari. Napakahirap sa isang barangay na dalawang barangay chairman. Gusto ni Satanas, mga minamahal, pantayan ng Diyos o higitan pa ang ating mahal na Panginoon. Ito'y dahil sa kanyang pagiging palalo, sa kanyang pagiging mapagmataas, mapagmapuri sa kanyang sarili. Ang akala niya ay kaya niya ng pantayan ang ating mahal na Panginoon. Ngunit sabi ng banal na Biblia, kailanman ang kadiliman ay hindi magtatagumpay laban, mga minamahal ko, sa kaliwanagan. Kailanman, mga minamahal ko, ang kasalanan ay hindi magtatagumpay, mga minamahal, sa katwiran. Always the truth shall prevail. Palagi pong magtatagumpay kung ano ang tama, kung ano, mga minamahal ko, ang naaayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoong Jesus. At ang sabi ng Biblia, itinapon sila ng mahal na Panginoon dito sa lupa at ang kanilang naging kaharian, mga minamahal, walang iba kundi ang impyerno. Ngunit kung babasahin mo ang Biblia, mga minamahal, si Satanas ay itatapon doon sa lake of fire. Hindi po siya sa impyerno, sapagkat ang impyerno, yung init ng apoy ng impyerno, mga minamahal, ito'y hindi, mga minamahal, nakakapasakit sa kaaway ng mahal na Panginoon. Ito'y kanilang kaharian. Ngunit ang lake of fire, doon po sila itatapon ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, name not found written in the book of life, sapagkat, mga minamahal, ang mga taong makasalanan,
yung mga tao na nasa impyerno ay itatapon din uli yan sila doon, mga minamahal ko, sa lake of fire. Kaya makita mo, walang katapusang kahirapan yung mararanasan ng mga taong hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, that is everlasting torment, everlasting torture, everlasting agony, everlasting suffering, mga minamahal, ang mararanasan ng mga taong hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kapag sila hindi maglingkod sa Diyos, itatapon sila sa impyerno, at mula sa impyerno, sa panahon na itinakda ng mahal na Panginoon, itatapon sila doon sa lake of fire. Kaya ang sabi ng Biblia, if your name not found written in the book of life, sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, was cast into the lake of fire. Itatapon ka doon sa mga minamahal dagat-dagatang apoy, kung saan mas mainit pa, minamahal ko, kaysa sa impyerno. Sapagkat sa banal na Biblia may dalawang uri ng aklat, that is Book of Life and Book of Works. Mga minamahal, basahin natin sa Book of Revelation chapter 20 verse 12. Ano po ang nakasulat sa banal na Biblia? At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, at nagagkatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nakabuksan ang ibang aklat. So maraming aklat, mga minamahalang nabuksan. Kasama na po doon na binuksan ng Panginoon ang aklat ng buhay at yung aklat ng mga gawa. Yung aklat ng mga gawa ay doon nakasulat, mga minamahal, yung ating mga gawa. That is Book of Works. Ano ang ginawa mo dito sa lupa? It is written. Kaya mga minamahal, ano man ang ginagawa natin dito sa lupa, it matters to eternity. It matters to eternity. Ano ang trabaho mo ngayon, mga minamahal? Yan ba'y naayon sa kalooban ng Panginoon? Hindi. It matters to eternity. Ano ang laman ng puso mo? Ano ang sinasabi mo? Ano ang nasa isip mo? Ano ang routine ng buhay mo? It matters to eternity. Kaya't napakahalaga, mga minamahal, na matiyak natin na anuman ang ating ginagawa ay, mga minamahal, palaging ito ay maging ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ulitin ko po ang ating binabasa, at nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, na nangatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at aklat ng mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So sa English, ang sabi ng Biblia, then I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Ang sabi ng Tagalog, mga minamahal, nabuksan ang ibang aklat ng siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na susulat sa mga aklat na iyon ayon sa kanilang mga gawa. So yung judgment, mga minamahal, kung ano yung nakasulat doon sa aklat. At ang sabi ng Biblia, mayroong aklat ng buhay, doon nakasulat yung ating pangalan, and then mayroong aklat ng mga gawa, mga minamahal, biblically, doon po nakasulat lahat ng ating mga ginawa, maging mabuti man na ang ating ginawa, o ito ay maging masama na ating ginawa. All of that are written. Nakasulat lahat, mga minamahal. Mula nang ikaw ay sinilang hanggang sa ikaw ay namatay. Mula nang ikaw ay sinilang hanggang sa ikaw ay naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Nagbago ang iyong buhay. Sabi pa nga sa Biblia, maging ang ating mabubuting mga gawa at ang ating masamang mga gawa, ito po ay titimbangin ng ating mahal na Panginoon. Kung alin ba ang mas mabigat, ang ginawa mo bang mabuti o ang ginawa mo bang masama laban sa Panginoon o laban sa iyong kapwa. Kaya nga pasabi ng Biblia, huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti, mga minamahal, unang-una sa ating mga kapwa, ganun din naman, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil sabi ng salita ng Diyos, ano man ang ating ginawa dito sa lupa, maging mabuti o masama, ito po ay titimbangin ng ating mahal na Panginoon. At lahat ng ating mga gawa, it is biblically written, nakasulat po, mga minamahal, sa aklat ng mga gawa. Ikaw ay pumatay ng tao, nakasulat po yan. Ikaw ay nanggahasa, ikaw ay nagnakaw, ikaw ay pumatay, ikaw ay nanlamang sa kapwa, mga minamahal, anuman ang iyong ginawa, ito'y lingid, mga minamahal, sikreto sa iba, ngunit sa paningin ng mahal na Panginoon, hayag po, minamahal ko,
ang lahat ng bagay. Ulitin ko po, ano po ang sinabi ng Biblia? At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. So, ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng ating gawa ay nakasulat sa aklat at sa magitan ng mga kasalanan natin na nakasulat doon sa aklat, doon tayo hatulan, mga minamahal, ayon kung ano ang nakasulat sa aklat ng mga gawa. Ganon din sa ating mga ginawang mga mabuti, mga minamahal, naglingkod tayo, habang tayo po'y nabubuhay, ilanaan natin ang ating oras sa pagsamba, ilanaan natin ang ating oras sa pagpupuri, mga minamahal, naglilingkod tayo ng may katapatan, araw ng linggo, dumadalo tayo, araw ng biyernes, dumadalo tayo, araw ng miyerkules, dumadalo tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, nagtatapat tayo sa pagbibigay ng ating mga ikasampo at ng ating mga handog, anong layunin, sapagkat hangad ng ating puso ang makatulong sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And every time na tayo po'y gumagawa ng mabuti, ito po ay recorded, mga minamahal. Ganoon po ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, ito ay recorded, mga minamahal, sa Book of Works. Dahil pagdating ng time ng judgment, mga minamahal, hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa, kung ano ang nakasulat, mga minamahal ko, doon sa aklat ng buhay. Kaya, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, meron pong pangako ang ating mahal na Panginoon, deliverance for those name found written in the book of life. Mga minamahal, kaligtasan ang ipinangako ng mahal na Panginoon. Sapagkat, meron pong tinatawag na darating na great tribulation, mga minamahal, kahirapan po ito, na mangyayari sa ibabaw ng lupa, na hindi pa po naranasan ng sang sinukob. Kahirapan na mangyayari sa ibabaw ng lupa na hindi pa nangyari, mga minamahal, kailanman. Ito po'y tinatawag na Great Tribulation. Matinding, mga minamahal, kahirapan. Isang kahirapan na karimari-marim. Isang kahirapan na kahindik-hindik. Sabi ng banal na Biblia, ito po'y magaganap dito sa ibabaw ng lupa sapagkat ito ay nakasulat. Sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng propesya na nakasulat sa banal na Biblia, ito'y mangyayari sa itinakdang araw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal, from the book of Daniel. Basahin natin ang salita ng mahal na Panginoon. Chapter 12, verse 1. Aklat po ng Daniel. Mga minamahal, ano po ang sinabi ng Biblia sa English version? And at that time shall Michael stand up, and the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to the same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book of life. Sa Tagalog, ang sabi ng Biblia, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe. Si Miguel, ito po isang anghel. Ang tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. Magkakaroon sa panahong yaon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari kailanman mula nang nagkaroon ng mga bansa hanggang sa panahon na iyon. So ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang layunin, bakit inutusan ng mahal na Panginoon ang isang anghel, mga minamahal, isang prinsipe sa kalangitan at ang kanyang pangalan ay Miguel, upang mga minamahal para tumayo sa ikabubuti ng mga banal. Makita po ninyo yung concern ng ating mahal na Panginoon, di ba? Na mga minamahal, siya po'y nag-utos ng isang anghel, siya po ay isang representative, at ang kanyang layunin ay upang tumayo para sa ikabubuti ng mga anak, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon sa bayan ng ating buhay ng Diyos. Magkakaroon sa panahong iyon ng kabagabagan. Sabi ng Biblia, kabagabagan na kailanman ay hindi pa nangyari sa ibabaw ng lupa. So ang sabi ng Biblia, yung assurance na kasama ka sa ililigtas ng mahal na Panginoon sa isang kabagabagan, sa isang matinding kaguluhan, sa isang great tribulation na mangyayari sa ibabaw ng lupa, sabi ng banal na Biblia, ay kung ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Rest assured, mga minamalang Panginoon, our God that we serve is a faithful God. Ang kanyang salita, mga minamahal ko, ay hindi babalik ng walang pakinabang. At ang sabi ng Biblia, ito'y magaganap sa itinakdang panahon na itinalaan
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang assurance lang na dumating man yung Great Tribulation, yung matinding gutom sa ibabaw ng lupa, yung matinding kahirapan sa ibabaw ng lupa, matinding gutom sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, ay sabi ng banal na Biblia, tiyakin mo lang ng pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyakin lamang natin na ang pangalan natin ay manatiling nakasulat sa aklat ng buhay. Sapagkat tayo po, mga minamahal, na tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon at inalay natin ang ating mga buhay para paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Automatically, ng pangalan mo ay nakasulat, mga minamahal, sa aklat ng buhay. At manatili kang naglilingkod, huwag lalayo sa mahal na Panginoon, huwag tatalikod sa Diyos. Ano man ang pagsubok na dumating, ano man ang problema na dumating, ano man ang kahirapan na dumating, huwag mong talikuran ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag talikuran mo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka na maglingkod sa Kanya, hindi ka na dumalo sa gawain ng Diyos, hindi ka na makipag-fellowship, hindi ka na attend sa mga spiritual assembly, sa mga prayers, meeting prayers ng mga anak ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para ang pangalan mo, mga minamahal, na nakasulat na sa aklat ng buhay ay mabura. Pwede pa kaya, mga minamahal? Pwede pa kaya na ang pangalan natin na nakasulat na sa aklat ng buhay ay pwede pa kayang mabura? Sapagat marami pong mga Kristiyano ang nagtatanong, Brad, kung sakaling tumanggap ako sa mahal na Panginoon at mabutismo na ako sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang aking pangalan ay may sulat na sa aklat ng buhay, pwede pa ba itong mabura, mga minamahal? Kagaya ng mga listahan dito sa lupa, ikaw ay nag-aaral, kapag hindi ka na pumapasok, amen, anong ginagawa ng teacher? Binubura ka na sa record book. Dahil panggulo ka lang, mga minamahal, panggulo na yung labas natin kapag manatiling nakasulat doon yung ating mga pangalan. Kaya ginagawa ng teacher, tinatanggal na yung pangalan natin sa record book dahil hindi na po tayo pumapasok, mga minamahal, sa paaralan. Matagal ng panahon na hindi tayo nagpapakita sa klase. Ganon na ganon, mga minamahal ko, ang langit. Ganon na ganon, ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kapag hindi na tayo maglingkod, mga minamahal, yan ay mabubura. Meron po tayong kapatiran, mga minamahal ko, na naginip. At sa kanyang panaginip, mga minamahal, siya po ay namatay. At ayon sa kanyang panaginip, siya po ay dinala sa langit. Nandun na po siya sa pintuan ng langit. At siya po ay nagtanong, mga minamahal, kung patay na ba siya. Ang sabi nung nagbabantay sa langit, mga minamahal, oo, patay ka na. Amen? At alam po ninyo, mga minamahal, hinahanap yung kanyang pangalan, minamahal, doon sa Book of Life. Dahil meron pong libro, aklat na binuksan. At doon hinahanap, mga minamahal, kung ang pangalan ba niya ay nakasulat, mga minamahal, pa doon sa aklat ng buhay. At alam po ninyo, mga minamahal, ang nakasulat doon ay pangalan na lang, wala ng apelido. At alam po ninyo, maging ang pangalan niya ay lumalabo. Nagtanong siya sa mahal na Panginoon nung siya po ay magising. Sabi niya, mahal na Panginoon, bakit ganun ang panaginip ko? Ang pangalan ko nga ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero bakit malabo? Ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, ang mensahe ng mahal na Panginoon sa kanya, sapagkat siya po ay nagpa-counsel sa isang preacher, ang sabi ng preacher, kapatid, magpakainit ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palagi kang dumalo sa gawain ng ating buhay na Diyos. Wednesday, Friday, Sunday, dumalo ka palagi, maging aktibo ka sa church, tumulong ka, magpagamit ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon para yung pangalan mo na unti-unti nang lumalabo, ito ay mabigyan ng liwanag ang pagkakasulat. Ibig sabihin, ganun pala ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kapag nanlalamig tayo, bibihira na tayong dumalo, hindi na tayo lumalakad sa kabanalan, nagalinlangan lang tayo sa pagbibigay, ang pangalan pala natin na nakasulat doon sa aklat ng buhay ay unti-unting lumalabo, minamahal, ang pagkakasulat. So ibig sabihin, napakahalaga pala na maging mainit tayo, maging maningas, at maging aktibo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang basihan, mga minamahal, from the book of Exodus, chapter 32, verse 31 up to verse 33, ng mga anak ni Israel, mga minamahal, ay buburahin ng mahal na Panginoon ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, sapagkat hindi po sila naglingkod ng maayos sa ating mahal na Panginoon. Dahil sila po ay nag-aalinlangan, mga minamahal, hindi po sila nanampalataya sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin from the book of Exodus, chapter 32, verse 31 up to verse 33.
At bumalik si Moses sa Panginoon at nagsabi, "O ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila mga minamahal ng Diyos na ginto." Sapagkat si Moses, siya po'y umakyat mga minamahal sa Mount of Sinai at ang kanyang ginawa doon mga minamahal ay hindi lang po namasyal. Ang ginawa ni Moses mga minamahal ay hindi siya kumain ng 40 araw at hindi siya uminom ng tubig ng 40 araw at 40 gabi. Mga minamahal, that is mga minamahal, dry fasting, absolute fasting. Hindi po siya tumikim ng pagkain. At the same time, hindi siya uminom ng tubig within 40 days. Ang kanyang purpose, mga minamahal, ay upang ipanalangin, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon na patuloy siyang mahabag, mga minamahal, sa bansa ng Israel. Ngunit ang sabi ng Biblia, habang si Moses ay nananalangin doon sa kabundukan ng Mount of Sinai, siya po'y nag-aalay ng pag-aayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, walang tubig at walang pagkain. Mga minamahal, ang mga Israelita ay nanumbalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng banal na Biblia, minamahal, sa verse 31, mga minamahal, sila'y nagkaroon ng malaking kasalanan. Amen? Enormous sin of Israel. Matindi, mga minamahal, malaking kasalanan, mabigat na kasalanan ang ginawa ng bansa ng Israel dahil sila'y gumawa ng isang Diyos na ginto. Ang ginawa ng mga tao ng Israel, si Aaron na kapatid ni Moses, ay naandoon mga minamahal kasama ng mga tao ng Israel. Kanila pong kinumbinsi si Moses, o rather si Aaron, na gumawa ng ginto, mga minamahal, isang goyang ginto, at ito ang kanilang sasambahin, sapagkat ang gusto nila ay nakikita nila ang kanilang Diyos, dahil ang mahal na Panginoon, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ay isang Diyos na hindi po nakikita, mga minamahal. Ngunit nararamdaman natin ang kanyang presensya. Katulad po siya ng hangin. Ang hangin ay hindi natin nakikita. Yun ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Serving the Lord in spirit and in truth. Hindi po natin nakikita ang mahal na Panginoon, pero nararamdaman natin ang kanyang presensya. Nakikita natin yung pagkilos ng kanyang kapangyarihan sa ministeryong ito, sapagkat ang Diyos, mga minamahal, ay hindi po nakikita. Ang gusto ng bansa ng Israel ay lumilok si Aaron, mga minamahal, ipunin ang kanilang mga ginto na dala nila from Egypt, at ito ay ipunin, tunawin, at gawing goyang ginto, mga minamahal, si Aaron, dahil mga minamahal siya'y natatakot na patayin ng mga tao ng Israel. Kanya pong sinunod ang kanilang utos. Siya po'y gumawa ng isang goyang ginto, mga minamahal, mula sa mga ginto na kanilang dala mula sa Ehipto. Ito po'y tinunaw at ginawang goyang ginto. At habang mga minamahal, ang goyang gintong ito ay nagawa na ni Aaron, sumamba, mga minamalang bansa ng Israel, sa goyang ginto na ito. At kanilang sinabi, ito ang nagligtas sa amin at nagbigay sa amin ng kalayaan mula sa mahabang taon ng pagkaalipin, mga minamahal, sa mga Ehiptohanon. Naprovoke ang mahal na Panginoon. Kanila pong hinikayat sa galit ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. Kaya't kinausap ng mahal na Panginoon si Moses na ikaw ay bumaba doon mula sa bundok ng Sinai, sapagkat ang tao ng Israel ay gumawa ng isang masidhing kasalanan. Isang kasalanan na karumal-dumal, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Because yung paglilingkod, mga minamahal ko, sa mga graven image, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga bato, sa mga kahoy at mga semento na mga linilok ng kamay ng tao, it is abominable unto the Lord. Yan ay karumal-dumal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Start from the very beginning. Galit na ang Diyos sa mga sumasamba, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga ang bansa ng Israel ay napapahamak dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ito'y itinuturo sa atin na sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, hindi siya bato, hindi siya kahoy, hindi siya simento, siya ay Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, mga minamahal, na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ano pong sabi ng Biblia? Matinding kasalanan, sapagkat sila'y gumawa ng isang Diyos na ginto. Ngayon, kung iyong ipapatawad ang kanilang mga kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako
isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinusulat. So makita mo yung sakripisyo ni Moses. Ang sabi niya, Panginoon, kung hindi mo sila patatawarin sa kanilang mga kasalanan, sapagkat si Moses ay muling bumalik sa Mount of Sinai. 2 beses po si Moses umakyat ng Mount of Sinai at mag-ayuno uli siya ng 40 days and 40 nights without food and without water. Ulitin ko po, 2 beses si Moses nag-alay ng pag-ayuno at umakyat sa bundok ng Mount of Sinai twice. Mga minamahal, he fasted 40 days and 40 nights without food and without water. Ang purpose niya ay para mapatawad yung bansa ng Israel dahil gusto ng mahal na Panginoon burahin ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. That is because sila'y gumawa ng isang matinding kasalanan, isang karumal-dumal na kasalanan, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At nagalit ang mahal na Panginoon. Ang sabi ni Moses sa 32, gayon may ngayon, kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, ay mabuti. At kung hindi naman, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na isinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin, ang siya kong aalisin sa aking aklat. Kung sino po yung nagkasala, sabi ng mahal na Panginoon, siya ang aalisin sa aklat. So ibig sabihin, kahit pala nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ay pwedeng burahin ng Diyos. Pwedeng alisin ng mahal na Panginoon. Hindi pala ibig sabihin kapag nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ay mananatili ka nang nakasulat. Kahit hindi ka na maglingkod sa Kanya, kahit hindi ka na sumamba sa Kanya, kahit hindi ka na sumunod sa Kanyang kalooban, ay mananatili pa rin na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hindi po yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, kung sino ang nagkasala, yun ang aalisin ang kanyang pangalan kung saan nakasulat doon sa aklat ng buhay. Ang gusto sana ni Moses, Panginoon ang sabi niya, kung sa iyong patatawarin, sila iyong patatawarin ay mabuti. Kung hindi mo naman sila patatawarin, burahin mo ang aking pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Ang sabi naman ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kung sino ang nagkasala, siya ang aalisin, mga minamahal, sa aklat ng buhay. So si Moses, yung kanyang request sa Panginoon na burahin ang kanyang pangalan ay hindi po yung grinant ng mahal na Panginoon. Sapagkat kung sino ang nagkasala, siyempre ang nagkasala ay ang bansa ng Israel. Sila ang gumawa ng goyang ginto. Silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nakarumal-dumal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang pangalan nila ay buburahin ng mahal na Panginoon doon sa aklat ng buhay. So punto por punto, mga minamahal, ibig sabihin pala na tayo po mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, kapag hindi pala tayo maging tapat sa lahat ng bagay, ay maaaring burahin ng ating mahal na Panginoon, ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sa lahat po ng ating mga unbelievers, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga minamahal nanonood ng programang ito, napakahalaga kapatid na hindi ka man naglilingkod sa Panginoon, make it sure that your name written in the book of life. Kailangan mong atiyakin, kailangan mong siguraduhin na ang pangalan mo'y maisulat. Kung sakaling hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, tiyakin mo na ang pangalan mo ay maisulat sa aklat ng buhay. Sapagkat sabi ng Biblia, name not found written in the book of life, mga minamahal, cast into the lake of fire. Ito po'y nakasulat sa Biblia. Kaya tiyakin mo, kung hindi ka ba man naglilingkod sa mahal na Panginoon, tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Lumapit ka sa Diyos. Paglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Sambahin mo siya sa Espiritu, minamahal at sa katotohanan. Paglingkuran mo siya ng may katapatan upang ang pangalan mo, mga minamahal, ay manatiling nakasulat sa aklat ng buhay. Tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus na siyang ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Ikaw ay patuloy na maglingkod sa Kanya upang ang pangalan mo ay maisulat sa aklat ng buhay. At kung sakaling naisulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay, minamahal, ang kailangan mong gawin ay manatiling naglilingkod sa Kanya. Kagaya ko, ang desire ng puso ko ay manatiling nakasulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal. Yun po kasi ang pinaka-importante. Pagdating ng rapture,
pagdating ng araw ng paghuhukom, pagdating ng araw ng pagdagit. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, from the book of Matthew chapter 25, mga minamahal, hindi ko na lang po babasahin mula sa 1 pababa. May nakasulat dyan, mga minamahal, na araw ng paghatol ng ating mahal na Panginoon. Ihiwalay niya ang mga kambing mula sa mga tupa. Ang mga tupa ilalagay niya, mga minamahal, sa kanyang kanan. Ang mga kambing ay ilalagay niya, mga minamahal, sa kaliwa. Ito po'y hatulan ng Panginoon ang lahat ng mga taong kanyang nilalang mula silangan, kanluran, timugan, hilaga, from east, west, north to south. Ito po'y ipunin ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ang mga tupa ay ilalagay niya sa kanyang kanan, ang mga kambing ay ilalagay niya, mga minamahal ko, sa kaliwa, at sila'y hahatulan ng ating mahal na Panginoon. Para doon sa mga matutuwid, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sabi ng Panginoon, kayong matutuwid ay pumasok kayo sa piging ng inyong Panginoon at saluhan ninyo ko sa pagkain, sapagkat ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nabilanggo, ako inyong dinalaw sa bilangguan. Ako'y walang damit, binigyan niyo ako ng damit. Ako'y nagkasakit, ako'y inyong inalagaan. Sabi ng matutuwid, Panginoon, kailan ka nagutom, na amin kang pinakain? Kailan kang nauhaw, na amin kang pinainom? Kailan ka nabilanggo, Panginoon, at kami dumalaw sa iyo sa bilangguan? Kailan ka nawalan ng damit at binigyan ka namin ng damit? Ang sabi ng Panginoon, sa tuwing ginagawa ninyo ang mabuti sa pinakamaliit na alipin ng Panginoon, ay ginagawa ninyo sa akin. Sabi ng mahal na Panginoon, kayong mga makasalanan na nasa kaliwa, kayong mga kambing, maranasan ninyo ang puot at galit ng mahal na Panginoon, na maging ang inyong mga ngipin ay mga ngalit. Amen? Dahil sa matinding init at parusa na kanilang mararanasan, mga minamahal, doon sa init ng apoy ng impyerno, sa matinding kahirapan na walang katapusang kahirapan. Sabi ng mahal na Panginoon, ako'y nauhaw, ngunit hindi ninyo ako pinainom. Ako'y nagutom, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y walang damit, hindi ninyo ako binigyan ng damit. Ako'y nabilanggo, hindi ninyo ako dinalaw. Mga minamahal, sabi ng masasama, Panginoon, kailan ka nagutom? Kailan ka nauhaw? Kailan ka nabilanggo? Kailan ka walang damit at hindi ka namin pinagsilbihan? Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa tuwing ginagawa ninyo ito sa aking mga anak, sa aking mga lingkod, ay ginagawa ninyo sa akin. Kaya nga po, sabi ng banal na Biblia, hahatulan ng mahal na Panginoon ang lahat ng mabubuti nating mga ginagawa at hahatulan maging ang ating masasamang mga ginagawa. Kaya sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, importante na makasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Tayo pong mga believers na ngayon, sabi ng banal na Biblia, huwag kayong matuwa. Kung sa magitan ng aking pangalan ay nakapagpapalayas kayo ng mga demonyo, huwag niyong ikagalak. Kung nauutusan ninyo ang masasamang mga espiritu, ito'y lumalayas sa aking pangalan. Sapagkat sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ito po'y pangako ng Diyos. To all believers, sabi ng Biblia, signs will follow. Susunod yung mga minamahal, tanda, yung totoong believers, sapagkat maraming mga mananampalataya ngayon sa iba't ibang sekta at iba't ibang mga denominasyon na kiniklaim nila na sila'y nasa katotohanan. Kiniklaim nila, mga minamahal, na sila ay totoong mananampalataya. Alam po ninyo, minamahal, kung may peking pera ay may peking mananampalataya. Kung may peking titulo ay may peking mananampalataya din po, minamahal. Yung mga peking mga mananampalataya, ito po yung mananampalataya na hindi po tinataglay ang kapangyarihan na galing sa ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, once na ikaw ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tatanggapin mo ang kapangyarihan. Amen? Kapangyarihan upang palayasin ang masasamang mga espiritu sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Biblia, tayo po, mga minamahal, tested and proven, ating pong experience, charged in our own experience, mga minamahal, na taglay po natin ang kapangyarihan na galing sa ating mahal na Panginoon. Karamdaman, leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang lagnat, anumang ubo, glory to God lamang po, mga minamahal, sa Diyos lamang po ang kapurihan. Ako po, meron po akong minamahal na anak, ngayon ay 21 years old na po, mga minamahal. Mula nang siya po'y isinilang hanggang sa mga oras nito, yung bata na yan, wala pong bakuna yan, hindi po yan nakatikim ng ni isang pirasong tabletas o gamot, mga minamahal,
dahil kami dito, kahabagan lang ng mahal na Panginoon, sa Diyos kami umaasa, sa Diyos kami nagtitiwala. Taglay po namin yung kapangyarihan na galing sa ating mahal na Panginoon. Purihin at luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, kung tayo po'y nakapagpapalayas ng demonyo sa magitan ng kapangyarihan ng mahal ng Panginoon, ang sakit ay tumatakas sapagkat ang karamdaman niyan po ay demonyo. Demons of leukemia, demons of cancer, demons of TB, demons of diabetes. Mga minamahal, yan po yung mga demonyo. Demonyo ng sakit, demonyo ng karamdaman, demonyo ng problema. Yan po yung mga demonyo. Sabi ng Biblia, bibigyan tayo ng mahal na Panginoon, I will give you power to cast out demons in my name. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan para mapalayas, mga minamahal, ang masasamang mga espiritu. Last verse po, mga minamahal, Luke chapter 10. Atin pong basahin ang Biblia, mga minamahal, aklat po ng Lucas, ang kabanatay 10, ang talatay 11 hanggang talatang 20. Narito binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at yurakan ang mga alakdan. Grabing kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon. Ito po yung totoong kapangyarihan. Hindi po yung kapangyarihan ng mga mangkukulam. Hindi po yung kapangyarihan ng mga manggagamot. Mga minamahal, hindi po kapangyarihan na galing kung saan-saan. Yung totoong kapangyarihan ay kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon. Na ito'y matatanggap natin, mga minamahal, sa magitan ng ating mga pananalangin at sa pag-aalay po natin ng mga pag-aayuno. Because mga minamahal, without prayer and fasting, we cannot perform any kinds of miracles. Kailangan, mga minamahal, na andyan ang pananalangin, na andyan ang mga pag-aayuno, pag-aalay ng mga pag-aayuno, mahabang araw na pag-aalay ng mga pag-aayuno. Diyan po natin makikita yung pag-perform ng mahal na Panginoon ng iba't ibang uri, minamahal ko, ng himala at kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. At sabi rito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan. Ito'y kapangyarihan upang yurakan ang mga ahas, yurakan ang mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay. Hindi kayo maano. Sa verse 20, ngayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong pangalan sa langit. Sa English, ang sabi rito, notwithstanding, in this rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your name are written, mga minamahal, in heaven. Your name are written in the book of life. Yun po yung ating ikagalak, na tayo po, ang pangalan mo, ang pangalan ko, ay nakasulat sa aklat ng buhay. To prove, patunay na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, taglay mo ang kapangyarihan upang yurakan ang mga alakdan at yurakan ang mga ahas, at sa ibabaw ng lahat ng mga kapangyarihan ng kaaway ay hindi ka maano sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya make it sure, minamahal, that your name written in the book of life. Patuloy mong tiyakin ng pangalan mo, kapatid, ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sa mga oras nito, minamahal, ay ilapit po natin ang ating mga sarili sa ating mahal na Panginoong Hesus. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon, kagaya ng sinabi natin sa pag-aaral natin ng salita ng ating mahal na Panginoon. What will happen if our name not found written in the book of life? Ano ang mangyayari kapag ang buhay mo, ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Kaya't manatili po tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Para sa mga kababayan natin na hindi pa naglilingkod, tiyakin ninyo na ang pangalan ninyo ay may sulat sa aklat ng buhay. Dahil pagdating ng araw ng paghatol, sabi ng Biblia, kung hindi ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, ikaw ay mapapahamak, mga minamahal. At sa oras nito, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa ating pagtanggap sa ating buhay na Diyos, ito po, minamahal ko, ay paraan upang tayo po'y makalapit sa ating mahal na Panginoon. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Patuloy tayong makinig, manood ng programang ito, dumalo sa ating pong mga banal na gawain, minamahal, na ibinabanggit po natin sa ating MC. At yan po'y mga minamahal, unang reglamento ng ating kaligtasan, ng pananampalataya. Because faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Kapag tayo po'y dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, makarinig tayo ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Heartily devotion, mga minamahal, ito po ay
taus-pusong pagsisisi. Pagsisising hindi lamang mula sa ating mga labi, kundi pagsisisi na mula sa ating mga puso. Ang pangatlo, mga minamalay, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hanapin po natin yung ating pong mga outreach at doon tayo po tumanggap ng bautismo. Ilulubog po tayo sa tubig, split of minutes, mga minamahal, at pagkatapos nito, tayo po ay bautismado na sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ang pangapat na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Ito po ay mga minamahal, Diyos ang magkakaloob. Kaya tayo po mga minamahal ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Ipigit po natin ang ating mga mata, tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabihin po natin, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Linisin mo ang aking puso, linisin mo ang aking isip. Tulungan mo kong maging matuwid, maging sakdal at kaaya-aya sa iyong harapan upang ang aking pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay, manatiling nakasulat sa aklat ng buhay. Panginoon, patnubayan mo ko, maging aking buong sambahayan, kahabagan mo sila, bigyan mo sila ng pagkakataong paglingkuran ka. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manalangin po kami para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, mahal na Panginoon. Tabagan mo po ang aming mga kababayan ito. Nawat gutom sa iyong mga banal na salita. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka. Pagkakataong mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon o Diyos. Habang may oras pa, habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan, mahal na Panginoon, tulungan mo kaming mailapit namin sila sa iyong banal na paanan. Kasangapanin mo po ang programang ito, mahal na Panginoon, aming live streaming, Diyos, upang sila'y makakay namin sa paglilingkod sa iyo. Lord, ikaw ang tumatawag, ikaw ang pipili, ikaw ang nagliligtas. Ikaw ang pipihit ng puso't isip ng tao. Alam mo kung sino at nasaan ang mga taong ito na iyong itinalaga upang maglingkod sa iyo. Tulungan mo kaming hanapin sila, mahal na Panginoon, akayin sa paglilingkod sa iyo. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon para po sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy pong umaantabay mga minaman sa banal na gawain ito. Lahat po ng ating mga prayer request, mga spoken request, ilapit po natin ito sa ating mahal na Panginoon. Tayo po idadako sa ating supplication, mga minamahal. Ibigit po natin ang ating mga mata, tayo sama-samang manalangin para sa ating pangangailangan. Ano man ang kailangan mo? Sabi ng Biblia, our Father knows what we need. Alam ng Panginoon kung anong kailangan mo. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Mahal ng Panginoon, batid mo ang aming pangangailangan. Ito may material, ito may pinansyal. Lalo tigit, mahal ang Panginoon sa spiritual naming mga pangangailangan. Idinadalangin namin, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin naman ng pastor. Ikaw magbigay ng katugunan sa aming mga panalangin. Ano man ang aming prayer request, ano man ang aming mga spoken request, aming mga letter request, mahal na Panginoon, ikaw mag-grant ng aming prayers. Kung ito'y naayon sa kalooban mo, mahal na Panginoon, ibigay mo ang aming mga pangangailangan o hindi man, Panginoon, batid mo ang higit pa sa aming mga pangangailangan. Idinadalangin namin sa iyo na pagpalain mo ang lahat ng aming mga kapatid na tigit sila'y pagpalain mo sa mga spiritual na mga pagpapala. Ipagkaloob mo ang kalakasan, mahal na Panginoon, maningas na pag-ibig, maalab na pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. Purihin ang ating mahal na Panginoon at tayo po'y dumako sa ating mas hiling. Minamahal, kayo po'y may mga karamdaman. Ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa ating TV screen, mga minamahal, at tayo po'y sama-samang manalangin. Leading prayer for beloved Honorable Pastor sa pagkasabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung mainit, maningas na panalangin ng taong matuwid ay kapakipakinabang. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, ano mang karamdaman ninyo sa pangalan ni Jesus ay pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, amang banal Diyos na dakila buhay at mapagpala sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, mahal na Panginoon. Kami nupululagan kami sumamo sa iyo. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, of mercy upon us. Iunat mo pong ipapagpalang kamay, mahal na Panginoon, kasakapanin mo ang programang ito upang naging daluhin ang iyong kapangyarihan, ang iyong paglingkod, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng Manang Pastor. Iunat mo pong ipapagpalang kamay, ipatong mo ito sa ulo ng bawat iya sa amin.
Ano mang uri ng karamdaman ay gumaling, mga problema ay malutas. Is now right now and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty, bigang sickness, be healed. Infirmities cast out. Ano mga karamdaman, mga Panginoon, panlupay-pay, panalamig at pag-anilangan sa pangalan ni Jesus. Demons of leukemia, demons of cancer, demons of TB, demons of diabetes, mahal na Panginoon, mga uring karamdaman ay gumaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, ang Diyos po ang magpala sa inyo. Ang Diyos po ang tumugon sa inyong mga panalangin, maglutas ng inyong mga problema, magpagaling ng inyong mga karamdaman. At patuloy po tayong mga minamahal ko umantabay sa banal na gawain ito. Mga minamahal, Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by a dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Minamahal, mga minamahal, every night po ito ating programa alas 7 hanggang minamahal ko alas 8 ng gabi. Patuloy po nating antabayanan ang banal na gawain ito, mga minamahal. Sometimes, mga minamahal, tayo po ay nagre-replay, gawa nga po ng minsan tayo po ay mga minamahal, hectic po ang mga schedules natin. At ganoon din naman, mga minamahal, patuloy po tayong manood at sa ating mga kapatiran araw po ng bukas, dito po sa dako ng Tala o sa dako ng Ayala, mga minamahal, dito po ang ating Holy Supper, mga minamahal, sa araw po ng bukas, araw ng linggo, alas 10 po ng umaga ang ating simula, minamahal, at alas 3 ng hapon, tayo po ay matatapos, mga minamahal. Sama-sama po nating purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon sa dakong ito. Pasalamatan ang mahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mabubuting mga gawa, mga minamahal. At hanggang sa muli po, minamahal, ang Diyos po ang magpala sa atin. At mula po sa ating technician side, beloved brother Aljo Dugos, at ito po, minamahal ko ang inyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad, ay nagpapaabot ng papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ngunit bago po tayo magtapos, mga minamahal, tayo po muna manalangin para po sa ating closing prayer. Ang Diyos po ang mag-ingat, ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Amang banal Diyos sa dakila at mapagpala, salamat Panginoon, matagumpay naming naidaos ang aming programa, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa dakong ito. Salamat sa iyong paglalangis, salamat sa iyong pagkilos, salamat sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan, na kailangan naming tiyakin ang aming pangalan ay nakasulat, mahal na Panginoon, sa aklat ng buhay. Mahal na Panginoon, patnubayan mo kami, pagpalain mo kami sa lahat ng bagay. Mahal na Panginoon, ingatan mo kami, proteksyonan sa araw ng bukas. Muli mo kaming buklurin ng dakila mong pag-ibig. Mahal na Panginoon, pangpurihin ka at sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Sa aming pagtulog sa gabi ito, patulugin mo kami ng mahimbing. Ilayo mo kami sa anumang masasamang mga panaginip at mga pangitain. Sa aming pagpikit ay taglayin po namin ang makita po namin ng iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo kaming lahat sa pangunang panalangin ng aming malapastor. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless us all. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.